Sa nakaraan ay pinagplanuhan ni Bai Yifan at Shiraboto na salakayin ang ika-12 palapag na dating pinamumunuan ni Shiraboto. Sa kasalukuyan ay dumating si Ghost Fang sa isang demon na pinapalo ang kapwa demon. Sinabi ng demon kay Ghost Fang na kumalma lang ito dahil kapag hindi sila nagmadali ay hindi nila may ibigay ang mga gold na ipinagkitiwala sa kanila ni Lord Boto na kailangan nilang minahin. Sinabi ng isang demon na kalimutan na nila iyon dahil ang kanilang Master Boto ay ilang buwan nang nawawala, marahil ay namatay na ito sa labas. Dagdag pa nito na ayon sa kanyang opnayan ay ibigay na lang nila sa Master Ghost Fang ang kanilang mga namina na ginto para ito na ang mamuno sa kanila. Matapos magsalita ng demon ay biglang may pumutol sa kanyang katawan. Nang dahil sa nangyari ay nagulat ang isang demon dahil biglang nahati ang katawan ng kasamahan niya. Bumulagta ang demon sa lupa, samantalang si Ghost Fang ay nakatayo lang na parang walang nangyari. Ang may gawa pala noon ay si Shiraboto na galit sa naging akto ng demon. Ayon sa kanya na sino ang nagbigay dito ng tapang para magdesisyon ng sarili nito. Nagulat ang demon dahil nagpakita ang kanilang Master Shiraboto, hindi niya inasahan ang biglaan nitong paglitaw sa lugar. Sinabi ni Ghost Fang na ang lakas ni Boto para magpakita pa sa lugar na iyon. Dahil inutos dito ng kanilang Lord Knight na gawin itong bintahi ang digmaan ng tao at demon para agawin Marquee Fire Cloud Demon Armor. Pero sobrang late na nito para magpakita pa, kaya ibig sabihin noon ay di nito nakuha ang pakay nito. Naglalabas ng pulang enerhiya si Boto habang sinasabi na totoo na hindi niya nadala ang Fire Cloud Demon Armor para sa kanilang Lord Knight. Pero may nahuli naman siyang tao, hindi siya parurusahan ng kanilang Lord Knight kundi bibigyan pa ng reward dahil sa kanyang dala. Pagyayabang pa ni Shiraboto na kahit ang ika-11 palapag ni Ghost Fang ay makukuha din niya. Inis na tanong ni Ghost Fang na kung sino ang nahuli ni Boto. Hinayla ni Boto ang kanyang bihag gamit ang kadena. May isang tao na nakasut ng puting balabal ang bihag ni Boto at sinabi na isa itong saint ng Five Elements Holy Land. Nagtaka si Ghost Fang at di siya makapaniwala na makakahuli si Boto ng saint ng Five Elements Holy. Pahayag ni Boto na tama iyon, sahil inabot din siya ng ilang buwan bago mahuli ang saint na iyon, kaya isa iyon malaking achievement. Sinabi ni Ghost Fang na hindi siya naniniwala. Nagtataka pa rin siya na kung totoo ba na isa itong saint ng Five Elements Holy Land. Kaya akma niyang tatanggalin ang balabal ng tao. Biglang nawasak ang kadena na nakatali sa kamay ng tao, kaya laking gulat ni Ghost Fang. Ang tao pala ay si Bai Yifan na nakangiti at ginamit ang Demon Silang. May lumabas na mga gintong liwanag na babalot kay Ghost Fang para mahuli ito, pero kaagad itong naka-atras. Sinabi Ghost Fang na ang tao na hindi pa nakarating ng Divine Realm ay sinusubukan siyang isailalim sa slave sale. Dagdag pa nito na pagbabanta kay Shiraboto na nakipagkasundo ito sa tao at traidorin ang kanilang Lord Knight. Pagbalik niya ay siguradong isusumbong niya ito, pero biglang sumulpot sa likod niya si Boto at sinabi sa kanya na hindi ito makakaalis. Laking pagtataka ni Ghost Fang sa bilis ng pangyayari at tanong pa nito na kailan pa si Boto naging Great Shira. Inatake ni Boto si Ghost Fang mula sa likod at inangat pataas. Sigaw ni Bai Yifan na oras na para isagawa ang Demon Silang. Sigaw ni Ghost Fang sa mga Yaksha Army na ano pang hinihintay ng mga ito. Dagdag pa na si Boto ay makipagkasundo sa lahi ng tao at pinagtaksilan ang kanilang Lord Knight. Kapag napatay ng mga ito si Boto ay gagantong palaan ang mga ito ng kanilang Lord Knight. Sa nakaraan ay pinuri ni Bai Yifan si Shiraboto. Nakaluhod sa harap niya si Boto habang nagpapasalamat dahil ang kanyang master ay patuloy siyang binibigyan ng supply ng beast blood. Matapos ng ilang araw at ilang gabi ay tumaas ang kanyang cultivation. Dagdag pa nito na mayroon na silang libo-libong flying yaksha army. Sa kasalukuyan ay sumugod ang mga flying yaksha na nasa ilalim ni Ghost Fang para atakihin ang ating bida. Natuwa si Bai Yifan sabay gumamit ng Demon Silang sa mga flying yaksha. Ayon sa kanya na mabuti na rin na pumunta ang mga ito sa kanya hindi na siya mahihirapan pa na hulihin ng mga ito ng isa-isa. Walang kahirap-hirap na nahuli ang mga flying yaksha gamit ang Demon Silang technique. Sabay-sabay ang mga itong nagluhod at binati ang kanilang master. Hindi makapaniwala si Ghost Fang dahil paano ni Bai Yifan nagawang pasunudin at hulihin ang napakaraming yaksha ng ganun lang kadali. Kaya kailangan niyang tumakbo para makatakas.
Napansin naman iyon ni Bai Yifan kaya sinabi niya na saan ito pupunta ay para sa asong ito ang special na tali. Ginamit ni Bai Yifan ang Demon Silang Scroll kaya nitali ng mas mahigpit ang Shearer na si Ghost Fang. Nagpumiglas pa si Ghost Fang pero kahit anong gawin niya ay hindi siya makawala sa lakas ng Demon Silang Scroll. Maya-maya lang ay napasailalim na sa command ni Bai Yifan si Ghost Fang kaya lumuhad ito at binati ang kanya master. Binati naman ni Bai Yifan si Ghost Fang dahil maganda ang ginawa nito para mag-uli si Ghost Fang mabilis. Naalala ni Boto noong binigyan siya ni Bai Yifan ng makakatulong sa kanyang cultivation. Binigyan siya ng kanyang master ng duck blood, curd pig blood, curd chicken blood at curd beef blood. Sabay pinakain sa kanya lahat iyon ni Bai Yifan. Nagpasalamat muli si Boto sa kanyang master sa pagbibigay sa kanya nito ng beast blood kaya tumaas ang kanyang cultivation. Nag-report si Shiraboto na ang main force ng Demon Fortress ay nasa kanila ng control. Sabay tanong na anong sunod nilang hakbang. Sagot ni Bai Yifan na malamang polalawakan nila ang kanilang army at kukunin ang buong ika-12 palapag. Sa kasalukuyan ay may 2 na siyang Shearer na tagasunod at mga malalakas na demon sa kanilang hanay. Sinabi ng mga ito na magsisilbi sila sa kanilang master hanggang sa kamatayan. Makalipas ang ilang araw ay may nangyayaring kaguluhan sa Demon Fortress 13th floor at ang mga demon ay takot na nagtakbuhan dahil sa nagaganap na kaguluhan. Sinabi ng isang demon sa kasama na hindi nila iyon makakayanan kaya kailangan nila iyong ipaalam sa kanilang Lord Gaien, sumangayon naman ang isang demon. Humahanggos na binuksan ng demon ang isang malaking pinto habang sumigaw at hinahanap ang kanilang Lord Gaien. Nakaluhod nitong salaysay sa kanilang Lord Gaien na si Boto ay pinagtaksilan sila, kaya ang kanilang army ay nagtamo ng malaking pinsala. Hiling nito na pamunuan sila nito sa isang labanan. Ngumiti ang demon at inasahan na tutulungan sila ng kanila Lord Gaien dahil ito ang pinakamalakas na mandirigma sa ilalim ng Lord Zuanye. Habang nasa kanila ito ay hindi sila matatalo, pero maya-maya ay may lumilipad na palakol sa ere at tumama sa katawan ng demon. Laking pagtataka nito kung bakit iyon nagawa sa kanya ng Lord Gaien. Sa trono pala ay nakaupo ang ating bida habang sinasabi sa kawang demon na kaawa-awa ito dahil nagmamakaawa ito sa Lord Gaien. Ang ipinagmamalaki para ng mga demon na Lord Gaien ay napasunod na rin ni Bai Yifan ilang araw ang nakalipas. Napasabi na lang ang demon na paano iyon nangyari na ang pinakamalakas nilang Lord Gaien ay naging alipin lang ng isang tao. Maya-maya ay dumating si Boto at Ghost Fang at nagulat na ang inutos nito sa kanila ay kanila na nang nagawa, lahat ng demon na nasa fortress ay kanila nang nahuli lahat at tapos na din ang digmaan.